Magandang umaga po sa inyo lahat mga boss. Good morning ho sa inyo. Saan man ho kayo naroon, Luzon, Visayas at Mindanao. Eto na ho, ang Bitag Live in the morning. Alam ko ho, marami nag-aantay sa inyo dahil maaga pa lang ho. Madaling araw pa lang, nag-post na ho ako sa aking social media page. Ang dahilan, siguro naman naintindihan nyo. Bago ang lahat, tayo ho'y mag-coffee muna mga bossing kung saan man ho kayo naroon. Hindi ho ang kompletong umaga natin kapag wala ho tayong kape sa tabi ho natin. O tsokolate. Depende na ho yan kung ano ho yung medyo tataas yung enerhiya ho ninyo or para makuha ho ng momentum o hatak. So, ako ho una sa coffee time mga bossing. Well, mga bagay na gusto natin pasadahan ngayon, alam ko naman nag-aantay na kayo at medyo naintindihan ko, wag ho kayo maiinip. Kaya medyo, muna tayo? Warm up muna tayo ngayong umaga. Alam niyo mga simpleng bagay, sa panahon ngayon, alam niyo naman pag politika talaga, no? Magbabatuhan ng putik yan. Kaya yung mga bagay na simple, ginagawang komplikado. Tulad ho ng sinabi ho ng presidente na ang, bakuna muna bago eskwela. Okay, ngayon, nagsalita na ho ang Pangulo, wag na ho natin gawing komplikado, maraming kiyaw-kiyaw, hanggat wala pang bakuna, wala munang eskwela. Ngayon, bakit ho natin ratsadahin ng kung sino-sino nagsasalita, nag-uunahan, para nang sa ganon, medyo ewan natin kung anong layunin ninyo. Pero isang bagay lang ho, ano? Wag ho nating ilagay sa panganib itong COVID-19 na mga kabataan natin pagbalik ng eskwela. Ang dami ho kasi mga panukala dyan. Simple lang naman. Kung hindi ho talaga kaya, wag pilitin. Sabi ng Pangulo, total, anyway, yung vaccine naman siguro niyan, by early next year, magkakaroon na tayo siguro. Sa lulubin ng buong may kapal, sa lahat ho ng mundo, nag-uunahan ho sila para kung sino hong makakalabas agad ng vaccine na malalaking bansa. Yan naman ho, pati nga Thailand, gagawa ng paraan para ito naman mapagsilbihan ang buong mundo sa Asia, ganoon din ang Thailand. At tayo naman, willing ho tayo sa testing na gagawin ho yan sa kagaganda ho ng sinasabing humanity. Tanong, ganoon. So, eskwelahan kapag uusapan, ihandaan dyan, online learning or online schooling. Yung iba kasi maraming kiyaw-kiyaw. Kung walang internet, ito'y radyo. Noong panahon ng giyera, unahin lang ho natin. Panahon ng giyera, ano ho ba? Nabuhay ho tayo ng radyo. Sa ibang bansa, ginamit ho yung mga radyo for learning. Yung nga lang, kinakailangan maging malikhain ho yung ating DepEd kung paano gamitin yung mga istasyon ng radyo na simple, ang dami ho dyan Kung wala pa hong bakuna, wag ho natin pipilitin ng mga anak ho natin, ng mga kabataan ho natin sa public school man yan, private school, wag ho natin pipilitin. Kung wala talagang bakuna, wag nating ilagay sa alanganin. Wag tayo magtitigas-tigas ng ulo kasi. Kung meron man ho pananaw at sinasabing pupwede na, sa iba dyan, pupwede na. Mahalaga ho yung buhay. Mahalaga ho yung buhay ng mga estudyante muna, baka malagay sa alanganin, alam na ho natin, kahit sino. Life is precious. But then again, we'll also have to make sure na mabubuhay din tayo at mayroon tayong kabubuhay, ang edukasyon, ganun din ho. Simple lang, mag-antay muna tayo. Yung mga panukala, sinabi nga ho natin, babalikan ho natin, radyo, pwede hong gamitin yan. Sa anumang probinsya, rehiyon, maging malikhain lang ho yung Department of Education. Ganon din ho. Yung mga pribadong eskwelahan, kung kaya ninyo at may mga laptop yung mga teachers ninyo, ganon din yung mga estudyante, online learning. At marami nagsasabi, wala daw kapalit yung sinasabing face-to-face. Paano? Kung nandyan yung virus, sa tagal ng panahon, anong gagawin natin? Pipilitin ba natin? Lalagay ba natin sa palanganay yung ating mga anak? Huwag nyo na kasing pagpipilitan pa. Hayaan na lang natin makapag-adjust, makapag-adapt ang education system ho natin sa pribado man yan or sa publiko. Hindi natin pwedeng one size fits all. Ibig sabihin, across the board. Kung kinakailangan ho, kung siguro naman, kung kaya ho ng pribadong sektor sa edukasyon, partikular sa elementary at high school, digawan nyo ng paraan. Kung online, depende na ho yan sa mga magulang. Doon naman sa public school, kung walang-wala talaga, wag na tayo gamitin ho ang mga istasyon ng radyo. Alam niyo ho ba bakit? Balikan ho natin, ha? Ang prangkisa ho ng anumang istasyon ng radyo-telebisyon pag-aari ng pamahalaan. Nung panahon ho ng martial law, tandang-tanda ko pa, obligado ho kami, being a disc jockey, mag-play ng mga Filipino
music or original Filipino music, obligado ho kami. Alam niyo ho ba bakit? Siyempre, in support to the industry, at hindi lang ho dyan, kasi ang prangkisa ho, hindi ho karapatan na ibigay kanino. Kung karapat dapat kang bigyan, katumbas niyan ay responsibilidad, pananagutan, responsibilidad. Sino man nagbigay na siya ng lisensya, ang pamahalaan o ang estado. Kaya, ngayon, na may krisis, obligahin ho yung mga may-ari ng istasyon ng radyo, kahit dami-dami ho dyan, para naman itong mga DepEd makagawa ng sinasabing sistema, yung sinasabing schooling through radio, o depende na ho, magagawan ho ng paraan yan. Kung meron television, television din. Ngayon, kung sa mga pribado naman, kaya na talaga mag-face-to-face at gusto ninyong ilagay sa alanganin yung mga anak ninyo, sino ba dapat sisihin dyan? Nagsalitang Pangulo, kayo rin, mga magulang, kung papayag kayo, kung pupuntahan ninyo, huwag niyong hayaan ang Estado magsabi kung anong dapat. Kayo rin, mga magulang, tayo, huwag na natin pakinggan sa media, mga politiko nagkakyaw-kyaw, simpleng bagay ginagawang komplikado. Ganun lang ho kasimple. Ngayon, okay, change topic! Mga boss, bawat panahon, bawat administrasyon, pwedeng ipagmalaki, pwedeng ikahiya yung mga bagay na dapat ikahiya, ipagmalaki yung dapat ipagmalaki. Well, una sa lahat, ako'y babati sa iyo. Good morning, Senator Kiko Pangilinan. Ang mga politiko ngayon, panahon ho ng krisis, napapansin nyo, tulong-tulong heal as one. Yung iba, pinupuna lang ho nila yung mga kakulangan para mapunuan. Pinupunuan ang mga kakulangan para mapunuan. Etong si Kiko Pangilinan na naging senador ngayon, ewan natin kung anong ginagawa sa Senado, baka nagbibilang ng butike o di naman kaya, bira ng bira. O ngayon, ganon. Para simple maintindihan nyo mga bossing. Si Kiko ngayon nagsasabi na parang yung katiwalian, talamak ngayon sa administrasyon ng kasalukuyan, kasi bulag daw ang sinasabing administrasyon sa mga maling gawain. Take note, sino nagsasalita? Di sino pa? Si Kiko yung matching. Ganyan ang boses mo, Kiko Pangilinan. Mawalang galang ng pagiging senador mo. Anyway, ang pagiging senador naman, hinalal ka ng taong bayan, hindi ibig sabihin na ikay above everybody and second to none, above anyone. Well, tingin namin sa iyo, hinalal ka ng taong bayan, baka nakalimutan mo na may baho. Nung panahon ng mga dilawan, eto ho, hindi ho fake news to Kiko Pangilinan, good morning. At mga dilawan, pakinggan. Alam nyo, nung panahon ho ng mga dilawan, simula ho nang ma-appoint si Kiko Pangilinan, Mayo ng 2014 bilang Presidential Assistant for Agriculture, katumbas nito ay posisyon rin bilang Secretary. Abay, lumalabas, dalawang Secretary of Agriculture ng panahon ho ni Panot, ni Pinoy. Si Prospero Alcala at si Francis Kiko Pangilinan ang nagbabanggaan ng partidong hindi magkasundo. Sila mismo nag-akusahan ng sinasabing katiwalian kasi siguro hindi nabigyan yung ilan. Ng dalawang secretary na nga noon, saksakan ng katiwalian ang Department of Agriculture noong panahon ni Pinoy. Take note, hindi lang ho Department of Agriculture. Ang dami ho. Nandyan ho yung DOTR, nandyan ho yung iba pa dyan. Sus Mariosep, dito muna natin sa sentro kasi nagsalita. Mas magandang gisingin natin si Kiko Pangilinan. Kasi Liberal Party President ho to Noong panahon ni Pinoy, ayon na rin sa respetableng ekonomista at profesor na si Willie Monsod, kung meron man may pagmamalaki ang administrasyon ng Dilawan, ni Pinoy ay ang kabiguan at kapalpakan mo, Kiko Pangilinan at Prospero Alcala, kayong dalawang sekretaryo ng DA noon. Tandaan nyo ba noon? Noong mga panahong yung mga boss, ang Bitag Live, buhay na buhay. Kami hoy, habang nagbo-broadcast sa umaga, alas 10 hanggang alas 11, sa TV5, Radyo 5, tinatalakay ho natin sa programa ho natin, kaya kabisado ho natin. Sa datos ho ng Philippine Statistics Authority, 60%
60% mahihirap sa ating bansa, sa ating kababayan, ay nasa sektor ng agrikultura. Nasaan ka ba, Kiko Pangilinan? At ang katsokaran mong halos maglaslasan kayo ng liig, pareho naman kayong liberal, abay, alam na natin yan, ano? Borrowing from the word ni VP Lenny, yung mga kababayan nating mahihirap, 60%, 60% nasa mga laylayan ng pantalon kung hihingiin ho natin at with due respect, borrowing the word from VP Lenny. Nasa laylayan ng pantalon. Sino ba yung dalawang secretary ng Department of Agriculture mga panahon ho ni Pinoy? Hindi ho ba si Prospero Alcala, saksakan ng katiwalian at ikaw naman, Kiko Pangilinan, Kiko patay-patay. Uunahan na natin, ano? Baka sabihin mo, unahan na kita, Kiko. Fake news. Fake news. Abay, tandang-tanda akong balitan to dahil bitag live nga, nasa Radyo 5 eh. Naging topic ko to, kayong dalawang mga kolokoy at kumag. Magkaliwanagan na tayo rito mga boss. Hindi ka pareho mo, Kiko, puro ka dada, puro ka bira ng bira sa kasalukuyang administrasyon. Ewan natin kung anong gusto mong gawin sa buhay mo pagdating ng eleksyon. Tatakbo ka presidente. Or nagpapabango kayo mga liberal, kaya binibira nyo ang administrasyon ni Presidente Duterte. Ikukumpara mo sa baho nila ng dilawan. Huwag mong kalimutan na maraming baho at katiwalian, kapabayaan ang mga dilawan noon. Kaya nga, binasura kayo eh. Balikan natin ang buwan ng Mayo 2014. I love this job. Inuluklok sa pwesto bilang secretary. Ito'y Presidential Assistant for Agriculture ni Pinoy sa kahilingan ho ng Partidong Liberal. Hindi ho sila magkasundo-sundo. Sa pag-upo pa lang nitong si Kiko patay-patay, Kiko Pangilinan, unang ginawa niya ay sinibak niya ang mga tao ni Secretary Alcala at nilagay niya mga tao niya sa mga sumusunod na ahensya na saging saksakan ng kapabayaan at katiwalian. Una, administrator ng NFA, nilagay niya si Renan Dalisay. Gets niyo? Unti-unti na, no? Ito ho'y chronological event para magising ka, Kiko, at katingnan natin ang iyong record mo. At ang administrator ng NIA, nilagay ni Kiko si Florencio Padernal na tao niya. O Kiko, baka nakalimutan mo na. Ito yung mga baho mong kinalkal natin dahil kinakalkal mo ang baho ng Pangulo, baho ng administrasyon. Kung ikumpara mo sa baho ng kapalpakan, ng katiwalian, ng Pinoy, pakinggan nyo muna to. Ano? Hindi nyo magugustuhan to. Anyway, you fired the first shot. Let me just also respond to it. Kung pag-uusapan ang kapalpakan at katiwalian ng dilawan, abay, baka, teka muna, beyond comparison ata to eh. 2015, palapit na ang eleksyon. Alam nyo na ho yun. Eto na, kanya-kanya na sila. Alam nyo, itong si dating Vice President Jojo Binay, si Jojo Binay, Vice President, miyembro ho siya ng gabinete. Alam niyo naman ho siguro to. May sinabi siya sa kanyang State of the Nation address. Ito ho sa isang universidad. Siyempre, tatakbo na sila. Kanya-kanya na ho siya. Si Kiko naman, nagbitiw na sa pwesto at naghanda-handa na siya maging senador kung kaya't nandyan na siya sa Senado ngayon. Ang sabi ho ni Vice President Jojo Binay, mas maganda ho siguro, baka sabihin nyo fake news, i-google nyo ho to. Hanapin nyo ho yung 2015 State of the Nation, kasi pa-eleksyon, kanya-kanya na ho silang bulgaran. Magkapatid, ang kapalpakan, at pagnanakaw ng mga kapartido at kaalyado noon ng panahon ng dilawan. Kiko, how's that? Umuupo yan, gabinete. Isa sa mga departamento na pinagpapaliwanag ng Commission on Audit, sama anumalyang mga kaganapan at hindi tamang paggamit ng pera ng bayan ay ang Department of Agriculture. Sa pamumuno ng dalawang una, Secretary Alcala, well, ganun din ho, ikaw, Kiko Pangilinan.
Sa kay Kiko tayo sa sentro ng konti kasi ito'y puna ng puna sa administrasyong kasalukuyan na hindi niya naintindihan. Siguro mas maganda bago mo amuyin yung utot ng iba, tingnan mo kung gaano kabahong utot mo. Eto, NFA, National Food Authority, nung ikay nasa pwesto mo, buing food czar, ang NFA ay nasa ilalim mo, Kiko Pangilinan. Talamak ang rice smuggling, pangungotong, overpricing na inaangkat na bigas ng NFA. Sinong namumuno? Di ikaw, Kiko, patay-patay. Kiko Pangilinan, narinig mo ba? Sa National Irrigation Administration naman, saksakan ng kapalpakan, kapabayaan sa patubig ng mga pobreng magsasaka natin na taga-norte na bumaba pa dito sa Maynila. Tandang-tanda ko pa. Bitag Live noon sa TV5 at Radyo 5 na ako ho'y nagpo-programa. Lumapit po itong mga simpleng magsasaka, bumaba ng Maynila para lamang isumbong sa media. Makaabot lang ang kalang reklamo. Napababayaan ho yung irrigation. Busy ho sila sa mga malalaking proyekto na sa Iloilo, sa Bilyones, at doon ho sa Tarlac. Alam niyo na siguro, na? Pati mga pare, simbahang Katoliko, tumulong na sa mga magsasaka para lamang mapakinggan ang kanilang hinaing sa patubig. Ito'y sa panahon mo, Kiko Pangilinan. Ngayon, nagkakalansingan ng bombombolyas mo. Uunahan na kita. Baka kasi sabihin mo fake news to. I-google mo. I-google nyo mga boss. Makikita nyo. Ito ho sa 2015, nag-State of the Nation ho, yung Vice President Jojo Binay, nakabahagi ho ng gabinete nung dilawan pero dumidistansya ho siya. Dahil malapit ng 2016 presidential election, abay, nagsalita sa isang universidad. Sa media ho yan. Mababasa ho nyo yan, kaya hindi ho ako may gawa niyan. Siyempre naman, iyan ho mga bagay na yan. Ilalabas talaga. Lumabas. Kaya ito naman si Kiko, nagbitiw na sa posisyon niya. Kumbaga, palpakis nung siya ay naging NFA, siya huy food czar, NFA, fertilizer, PCA, at saka irrigation. Siguro naisip niya, abay mapuputukan ako rito sa mga katiwali ang nagaganap. Mas magandang unahan ko na mag-resign. At oo, nag-resign ka. Talaga naman publicize. Kiko Pangilinan quit, resign his position in preparation for Senate. Hoy, hoy, hoy! Kengkoy. Baka nakalimutan mo. Magandang ba? Magandang mga records natin dyan. Ang kanyang dahilan, maagang pagbibitiw, naghahanda raw siya sa sarili, ito siya sa kanyang sarili, kasi sa eleksyon, siya ay tatakbong pagkasenador. Kung kaya, nandyan ka sa pwesto mo ngayon, ngawa ka ng ngawa, nakakalimutan mo at na marami kang baho at ang dilawan noon. Ngayon, Kiko, ito lang ang sasabihin sa iyo, di man igme. Yung barbero ko, bago ka tumingin sa bakuran ng iba, tumingin ka muna sa bakuran mo na pinanggalingan mo. Ngayon, naalaala mo na. Ngayon siguro, nagising na kita. Ngayon siguro, parang nasapak ka sa sentido mo. Merong isang Bitag Live na meron ho tayo mga datos niyan. Ano ka mo? Kahapon sa media. Ito daw si Pangilinan, sabi niya, dinedepensahan daw ni President Digong si Duque na gusto lang patalsikin sa corruption at yun yung mga bulag-bulagan ng administrasyon sa mga linggawain. In fact, sasabihin ko sa inyo mga boss, total anyway, nilabas niya rin yan, yung mga pangalan na binanggit niya, abay, sabi niya, ganon din yung ginawa ng administrasyon kina Sinas. Wala akong pakialam kay Sinas. Yun naman kapalpakan yun. Wrong decision. Kung tinagtanggol siya ng Pangulo, well, that's it. Ito ang aking sasabihin. Sabi mo, ganun din kay Faildon, kay Tulfo, nako, Albayalde, Kalida, Aguirre at iba pa. Nagbanggit ka pa. O ngayon, teka muna ha. O ganito muna. Babalikan natin yan ng konti kasi i-roll call naman natin kung sino mga tiwali noon ng panahon na kung baga saksakan ng kontrobersiya, katiwalian. Saan ba nang galing yung sinasabing mga PDAP pork barrel? Yung bang SAP 44? Ay yung bang nangyari sa Yolanda? Are you proud of this? Yung bang hindi lang doon, yung SAP 44? Ay yung bang, kumbaga, kapalpakan nitong
itong sagradong baka na si General Purisima, PNP chief noon. How's that? Ikaw naman, Kiko, nagtatalbugan kayo ni ni Mr. Palengke noon. Tatalbugan kayo ni Mr. Traffic Boy, Boy Semplang. Ikaw naman, boy tama lagi kay Semplang. Kasi, alam mo naman nung araw, hindi ko makalimutan, sobrang inis mo kay Boy Semplang. Diba? Nauunahan ka. Dahil nire-raid ko nyari ang warehouse. Nauuno lagi sa'yo, may CIDG. Sino pa? Si Boy Semplang. Kamot ka ng ulo mo ngayon. Nabubuisit ka eh. Kayo kasi mga partido, nag-aalaba kayo. Ngayon, kayo mga kapartido ninyong Dilawan, nag-uunahan. And then, nag-uunahan, nag-aagawan sa mga malalaking kontrata dyan sa National Irrigation Administration. Kaya kung sino yung nakaupo sa National Irrigation Administration ng panahon ninyo, doon kayo pumupunta. Ang dami kong nakikita mga politikong pumupunta mismo sa tanggapan ni Maranan na nilagay mo si Padernal. May dahilan dyan. Kapag kinalkal natin yung mga kontrata noon, Sus Mariosep, noong mga panahon, mga panahong yun, nakakausap ko rin yung Secretary Prospero Alcarat, mga tao niyo sa ibaba. Anong sabi niya kay Kiko? Pag nagkakasama raw kayo sa harap ni Pinoy, okay na okay kayo, plastikan to the max, kayong dalawa, pero kapag nakatalikod, halos maglaslasan na kayo ng leeg. See? Look at that. Magpakatotoo ka naman sa sinasabi mo, Kiko. Huwag ka magmalinis, ang dami mong baho eh. Marami rin akong naririnig at nalalaman sa PCA noon. Panahon ni Gloria. Abay, teka muna. Kumusta ba yung mga salt fertilization? Sino ba nakaupo that time? Si Garin. Kaya uulitin ko, sinasabi ni Jojo Binay. Siya ho yung Vice President that time, miyembro ng gabinete ni Pinoy, na okay pa, pero bandang huli ng mga 2015, mag-eleksyon, galit-galit na sila. Magkapatid, ganito magkapatid ang kapalpakan at pagnanakaw ng mga kapartidong kaalyado ninyo noong panahon ng Dilawan. End of story. Ngayon, meron ka pa bang ibang sasabihin, Kiko? Bago ka ganito naman siguro naman saksakan ng MRT noon. Galit yung taong bayan. Sos, Ginoo. Siguro naman, gusto na natin sabihin dito, huwag natin kalimutan sa ilalim na matuwid na daan na bisto at naibalitang anomalya sa pagbili ng mga baril ng NFA si Purisima. Saksakan din ang mga gamit ng PNP noon. Irregularidad sa LTO, rice smuggling sa iyo to Kiko, pangungotong overpricing na inaangkat ng bigas sa NFA to Kiko sa ito. And then maanumalyang patubig, saka ito'y sakahan ng niyang kawawa yung mga kababayan. Sa iyan, Kiko, kuntsabahan ng Department of Budget and Management, ibang ahensya ng PDAF at fake NGO. Kaya nga ngayon, kawawa yung si Janet. Kotongan sa Bilibid Prison. Alam nyo na siguro, everything, IMF report na paglobo ng smuggling sa $19 bilyon taon-taon mulang ito'y mulang sa 3 bilyon dolyar nung nakaraang dekada at mahiwagang paglaho ng mahigit 2,000 containers sa custom. Kung walang korap, walang mahihirap. Pagkaraan ng 5 taon, marami pa rin mahirap. Wagas ang pangungurakot. End of story. How's that, Kiko? Ngayon, kumusta ba ang bomboles natin yan? Kakalinsingan na. So the next time you talk, be sure, if you can take punches, if you know how to deliver punch, be sure to take punches as well. Kasi hindi lang ikaw marunong sumuntok. Kung gusto mo, tuturoan kita sumuntok. Sige, simple lang naman. Sa susunod, yung ibang mga kapartido mo ngayon, tahimik lang. Alam nila ang krisis. Kung meron man silang pinupuna pa lang para masaayos. Pero, wag na natin ilabas yung mga kurakot at yung mga pangungotong, etc. Marami kayo dyan. Sus Mariosep, kung ano yung nakikita mo ngayon, nakalimutan mo, meron ka ring nakaraan na kinakailangan maintindihan mo.
nasa nakaraang yan, Kiko, I'm sorry, I'm not trying to disrespect you. Total trabaho ko naman, magsabi ng katotohanan, hindi ako galit sa'yo. Inalalabas ko lang yung mga bagay na dapat malaman ni Juan de la Cruz. Abay, teka muna. Abay, sabi pa ni Kiko, hindi ako magtataka kung tuloy-tuloy ang kurakot sa pondo ng gobyerno sa ganitong sa ganitong palakad. Mga sangkot sa katiwalian kinukonsinte at hindi pinaparusahan, sabi ni Pangilinan sa mga reporter. Wow, Kiko, balikan natin naman. Kumusta bang panahon ni Pinoy? Mga sangkot sa katiwalian dahil kabarilan, kainuman, kaklase, bay salba. Bakit? Ang tawag ko rin sa KKK, kainuman, kabarilan, kaklase, at eto naman, kabisyuhan na medyo mga chicks dyan sa mga malalaking hotel, dumarating yung mga, kung sino-sino dyan, mga presidential pog-pog. Wala na akong sasabihin pa. Kung gano'n ang KKK, kainuman, kabarilan, kaklase, may version din man bitag, kolokoy, kengkoy, kumag. Ganun na lang. At, hindi mo ba alam, na isa ka doon? Well, okay, mga boss, hindi ho tayo naninira dito. I remember mga boss, because tayo ho'y labas nung araw, ay very active ho tayo. Nung panahon ho ng Dilawan, fiscalizer na ho kami mga Tulfo Brothers. And then that time, nasa media ho ako. Alam niyo ho nung araw, ang lalaki ho ng mga project dyan sa NIA. May isang kapartido na sa Senado humingi ng kontrata sa kanyang probinsya o kanyang kinasasakupan kung saan kanyang pinanggagalingan dahil senador naman siya. Ang ginawa nitong NIA chief, sabi niya, okay, ito 250 million sa kontrata siya, 250, ito, pag hindi ka alyado, 50 mil, everybody happy. Abay, pinatawag ngayon yung pobreng administrator. You check this out. Ako kasi, first hand, sabi niya, parang Ben, pinatawag ako, ginalit ako . Mukha ba akong 250 million sa mukha kong to? Wow. Sir, okay, gawa natin ng paraan. Ginawa ng paraan to make everybody happy, 500 million project. Okay. At pagkatapos noon, pinag-initan yung tao. Kaya, sabi nung nandoon bumulong, palitan natin to. Ito, Kiko, ikaw lalagay namin. Ilagay nga siya. Kaya, everything is history. Pareho naman kayo matatakaw . Yung panahon ni Pinoy, wala naman kasing alam si Pinoy kundi puro mag-Xbox . Kaya hindi masyado alam, panay ubo, panay yosi, kaya nagpista yung mga tao. Kaya kung meron tayong kahinaan at meron tayong sasabihin na hindi maganda sa kasalukuyang administrasyon, tingnan natin yung administrasyon pinanggalingan mo. Wala tayong perpektong administrasyon at meron talagang pagkukulang at may masasabi. You can't make everybody happy. But please, don't make it appear that you're higher and you're cleaner and you're honest and you're full of integrity because you guys are not. Simple lang ho. Take it from me. Now, gusto mong sagutin to? I'm not trying to challenge you, Mr. Senator, but maybe the next time you open your mouth, watch it. Baka kasi may magaling na magmagaling. Marami pa akong alam dyan. Kumusta ba yung kukulisap noon? Kumusta ba yung mga salt fertilization noon? Mga nakatago na hindi nakikita, nakakalkal namin yan dahil hindi kami yung typical na mga media at hindi kami fake news. Anyway, tayo hoy, coffee muna. Lumamig ko. Ay, ganun na ba? 31 minutes na nakalipas? Marami pa sana akong sasabihin, boss. Ano ba to? Gagawin ba natin part 2 to? Coffee muna tayo. It's you, me, your coffee, and tea in the morning. Babalik ko ang Bitag Live. Thank you so much for, being with us still. At pagtutok ho sa amin, ugaliin hong manood at makinig ho sa aming programang Bitag Live. Kami ho'y napapanood
sa PTV4 official channel ho yan ng Bitag Live. Ganun din ho sa aming YouTube TV, Bitag Official, and sa aming Facebook page ng Bitag Live and Bitag Multimedia Facebook page. Ganun din ho sa website, bitagmedia.com. And soon, kami ho'y by Monday, lilipat ho kami sa ito ho, balik ho kami sa aming matagal ko hong tahanan ho itong Capital Broadcasting Center. Yan ho'y, dyan ho ninyo mapapakinggan naman. Ito ho'y sa pamamagitan ho ng partnership, pakikipag-ugnayan ho between Bitag Multimedia Network and Capital Broadcasting Center. Pagdating ho roon sa mga balita, primetime news, and iba pa ho yung mga programs ho namin na ilalagay ho namin sa estasyon ng radyo na inyo mapapakinggan at mapapanood sabay ho sa aming channel. So, digitization. Alam niyo ho, kahapon pinag-uusapan ho natin yung digital technology. Hindi na ho talaga natin maiwasan at talagang importante makasabay ho ang ating bansa. Although ginagamit na ho natin itong digital technology sa ibang bangko, sa ibang mga kumpanya, pero ang digitization kasi, importante lahat ho na industriya. Isang bagay lang ho na importante pag digitization na ho, itong digital technology, yung pagkakakilanlan ng isang individual. Kinakailangan, pag digital na ho yan, tulad ho ng ikay empleyado ng gobyerno kapag ikay nagtatrabaho naman sa pribado, malalaman ang pagkakakilanlan mo kasi sa bawat individual na nagtatrabaho sa pribado o sa gobyerno, pasok yung identidad mo, ang pagkatao mo, sa sinasabing system identifying who you are, that you are a government employee or in a private sector, sa pamamagitan ho ng sinasabi natin mandatories, na obligado ho talaga yung mandatories na sinasabi ho natin mga boss, iyon hong SSS, PhilHealth, at saka itong pag-ibig. Ngayon, natural, pag yan ho'y ikay nagtatrabaho dyan, makikita. Kung ikaw na may beneficiaryo ho sa ilalim ho ng Pilipino Pantawid Pamilya Program, kinakailangan din na ikay ipasok doon sa sinasabing digital, kung yan ho'y mga sinusubsidize, binibigyan ng subsidy yung mga kababayan nating malilit na hindi kayang tulungan ng kanilang sarili, kaya tinutulungan ho ng pamahalaan. Okay? Welfare kung tawagin. Papasok ang sistema na yan na malalaman kung sino ho talaga yung nasa ilalim ho ng 4Ps. O kung sakaling ikay hihingi ng ayuda sa pamahalaan, malalaman kung ano, kasi ito naman ho yung mga datos ho ng SSS, PhilHealth, GSIS, DOLE, DILG, LTO, lahat ho yan. Ngayon, kung wala kang pagkakakilanlan, abay, lubog ka sa sinasabing lipunan. Hindi ka kasama sa sinasabing teknolohiya. Kasi itong teknolohiya magbabago rin ang kilos at pamumuhay natin sa sinasabing lipunan. Ang tawag dyan, digital society. And a digital technology. Pati na rin ho, siguro bawas kurakot na rin. Alam niyo ba bakit? Ang anumang pondo, makikita ho yan. Hindi ka pareho ng panahon ho ng mga dilawan. Pag may mga proyekto pa lang, binabagsak ko nila ang website para malaman yon sa PhilJeff tawag doon na para makita mo kung ano yung mga programa, ang mga na ibibid, tinatago ho nila, dinadown ho nila yung website sa PhilJeffs. So para nagkakaintindihan. Ang problema ho kasi, there was a time na in-report ho namin kay, ito naman, kay Florencio Abad sa DBM. Sir, ba't ganun? Diba? Ito yung tinatawag kong aking tao roon. Laging down ho ang website. Pwede ho ba natin makita lahat yung mga, para naman makita ng mga tao, yung makabagbantay, yung sinasabing watchdog sa ating lipunan, sinasadya ho nila para wag magkaalaman. Tsaka bubuksan nila ang website pag Sabado at Linggo at doon mo masisilip. Hindi na ho yan. Importante, pag digital technology na ho tayo, sa Kongreso pa lang, sa Senado pa lang, malalaman ang budget. At pag nalaman ang budget, malalaman na rin kung sino ang inyong mga kongresista, sino ang inyong mga senador, at anong kanyang performance. Dapat makikita pati records on digital. Ito ho, advanced na ho to. Kaya kung sinasabi nitong si Kiko Pangilinan, sa panahon ni Kiko Pangilinan, mga boss, Sus Mario Joseph, tingnan ho natin yung records niya ho sa PCA. Abay, pineste ho tayo that time Sa panahon ni Kiko, kukulisap.
Salamat, kukulisap. Lahat ho ng mga ginawa nila, keso Joy sabon, sabon daw noon, at saka Joy, bubugahan niya mga nyug na yan. Tandang-tanda ako pa ka nasa field investigation. Marami ho. Abay, parang mga palito ng posporon, tinanggal mo. Yan siya. Anong ginawa niyan? Tingin siya, tingin. May nagawa ba? Wala. Yung iba naman, mag-i-injection sa puno para daw matanggal yung peste. Wala rin. Yung iba naman, kung ano-ano, linalapit. So, money making. Siguro, sa kagustuhan ng pong may kapal, matigil na, biglang nagbagyo, lahat ho ng kukulisap, limapad. Tapos. Kaya yung kanilang sinasabing, rocket sun at that time, pakita nga ulit yung picture ni Kiko. Tumitingin. And then, wow, man. Yung sa may kukulisap, tinitingnan niya. Sinusuri niya. Yan. Binibilang niya kung ilang peste. Dilaw yung mga peste doon sa dahon ng nyug, eh. Litong-lito sila nung araw. Yung Batangas, tinamaan ng husto. Bicol, tinamaan ng husto. Tinamaan Laguna, tinamaan ng husto. Panahon, Nino. Salamat yung peste. Panahon ni Kiko. Panahon. Kaya kita mo ngayon, kayo nasa Senado na. Kinakailangan siguro dito, talagang hindi na nakakatulog to. Grabe ng eyebags, Anyway, kung sa digital technology ho yan, malalaman, okay? Pati ho siguro, ma-educate yung mga tao sa performance ng bawat mga politiko. Kung sino yung mga politiko ninyo, makikita. So ngayon, ako ay nagsasabi, patungo na ho tayo dyan sa sinasabing digitization para magkaalaman na. Alam niyo ho ba mga boss, marami ho mga bangko na ginagamit ho yung sinasabing technology-based solution. At talagang interesado ho sila dito ho sa sinasabing digital finance ecosystem. Medyo simple na lang ho natin. Interesado ho sila. Lahat ho ngayon, online banking, digital banking na ho tayo ngayon eh. Maiiwasan mo face-to-face. Pwede kang pumunta pero most of the time, ganun na lang. Ngayon, sasabihin wala po kaming laptop. Sige, kung sakaling wala kang laptop, paano ka bibigyan ngayon ng sinasabing ito'y subsidiya ng gobyerno? Dapat, hindi ba, may ATM ka? Di tumingin ka sa ATM. Di ba, walang ATM? Gusto namin, face-to-face, bibilangin sa amin ang pera. Ayan, magkakaroon ng problema tulad ng Social Amelioration Program na itong dilawan doon sa sinasabi kong tinututukan namin. Dilawan ho to eh. Yung ito'y kung tumitingin si Kiko na sinasabing grabing Kiko, tingnan mo na lang yung dilaw na si Amelia Alvarez. Kala siguro na sa isla ng Marikaban, yung sa barangay, tawag dito, Tingloy, pwede ba natin ma-play ito para medyo maging proud naman konti ang mga dilawan? Dahil ang kanilang kapitana ay Amelia, babaguhin ko po yun. Yun pong SAP. Hindi po amelioration. Magiging social amelioration program. Bakit ko po binago? Dahil babaguhin ko din po ang sistema ng gobyerno. Ang shot niya na babaguhin ko ang sistema ng SAP. Yung mga bibigyan. Binago niya nga. Magandang intensyon, kaya lang patago. Anong sistema yon? Apay, Kotong, 6.5. Ibibigay yung 5,000 doon sa tao, yung 1,500 isasauli sa barangay. Hindi ba? Sistema ho yan ng mga katiwalian. Kung tayo digital na, hindi po pwede manloko. Marami hong walang gusto sa digital technology. Yung mga malikhain pagdating sa kotong, pagdating sa katiwalian, pagdating sa pagnanakaw sa pamahalaan, doon sa mga talagang patay gutom na talagang magnanakaw, whatever it takes, mahuhulog at mahuhulog ka sa bitag. Nakaka-relate na ho ba kayo? Tanggalin mo ng picture dyan ng babae niyan. Bakit nakadigal yung puti? Dapat yan. Naka-on pa ba tayo? Okay, tanggalin na yan. Mukha ko na. Tapos na. Okay, anyway. Kaya ho natin sinasabi ito ho yung digitization na kinakailangan. Kung ikaw ho'y benepisyaryo ng 4Ps, ay malalaman. Kaya nga hong sinasabi natin dito, yung importanteng pagkakakilanlan natin. Marami hong kumakyaw-kyaw. Ayaw ho. Yung isa ho, yung mga produkto ng digitization, pati yung ID mo, hindi na pwedeng mapeke. Malalaman at malalaman yan. May system na malalaman kung fake yung ID mo.
barcoded ho yan. Hindi ho ba? Kung tayo ho talagang gagamit, ay alam niyo ho, maraming kyaw-kyaw sa ating bansa, ayaw ho na mag-digital. Kasi pag nag-digital ho tayo, mawawala ang kanilang nakasanayan, nakagisnan. Pangungurakot man yan. Yung mga bahong tinatago man yan. Simula noon hanggang ngayon, meron pa rin yan. In fairness naman, kasi baka sabihin na nitong mga dilawan, ito tinira kami. I'm sure na kayo'y sasagot. Wala namang may karapatan man kayong sumagot. Isang bagay lang, aking mga sinasabi rito ho, hindi ako fake news. Researchers ho, mga tao natin. Marunong ho kami mag-research, marunong ho kami mag-imbestiga. Hindi ho yung basta't ibabalita lang. Kaya kung kayo ho'y tututok ho sa Bitag Live, no, we're not news. Yes, we do tackle, whatever's in the news. But sa likod ho ng sinasabing balita niya, mas may malalim pa. Behind everything. Something na hindi mo nakikita behind the 5W and 1H. Kung sa journalism, behind the 5Ws and 1H, and you can make your headline kung saan kasi sentro ng iyong pag-iimbestiga, whether, what? Ano? Who? Sino? Bakit? Why? How? Paano? Where? Saan? Hindi nakita. So, ito ho mga bagay na to, the 5Ws and 1H, mahalagang bagay na dapat maintindihan nyo. Kasi ho yan, masasagot ho yan ng digitization sa teknolohiya, hindi lang ho sa bangko. Kaya sinasabi, marami daw hong bangkong interesado para maging digital. Kung kayo ho'y mga OFW, mas maganda ho siguro. Ganyan ho yung sistema. The product of digitization, mga boss, wala na tayong social contact. Walang face-to-face. Iwasan. Pero nakikita natin. So mga bagay ho na talagang tayo magbabago. At salamat naman. At hindi tayo nagpapasalamat sa peste. Salamat sa krisis. Kasi sa krisis, either lalabas yung sinasabing isang galing ng isang individual kung paano mo susuriin yung krisis na dumating sa buhay mo, sa buhay natin, sa lipunan natin. Kasi yung krisis na yon ay may tuturing. Abay, pintuang nakatago na pwede pag lumabas ka sa pinto, makikita mo yung liwanag. So, ganun lang sinasabi ho natin. Pag krisis ho kasi, itong COVID-19, nakikita na ho natin kahalagahan ng mga bagay na medyo nawala na ho sa atin at pagbalik ho ng new normal, abay, hindi na ho pwedeng ating gawin. Pag-isipan na ho natin. Kaya kung kayo ho'y pamilya, si Juan de la Cruz, ikaw ba'y nagtatrabaho sa gobyerno? Ikaw ba'y nagtatrabaho? Kung ikaw'y simpleng tricycle driver, kung ikaw'y nagtitinda ng balot, kung ikaw'y ba'y sa palengke, kahit sino ka man, maapektuhan ho tayo ng digitization. Itong digitization na to, hindi nyo nakikita, pero unti-unti na ginagamit. Pero may iba. Kaya nga kung minsan, nakakabwisit pakinggan sa telebisyon at sa radyo, at yung mga politiko, at yung mga nasa media, at hindi ko naman sinasabi kapatid na sa hanap buhay, or either siguro, yan ang trabaho dahil balita, pero kung titingnan, simpleng bagay, wag natin gawing komplikado. Wag natin pag-aaway-awayin. Kung ang presidente nagsabi, walang bakuna, wala mo ng eskwela, tama ho yun. Ay, meron kasing iba kumakyaw-kyaw Sa lokal na pamahalaan, kumakyaw-kyaw. May sekretaring kumakyaw-kyaw. Sa pribadong sektor na kumakyaw-kyaw. Yung sinasabi doon ay sa kabutihan, hindi doon sa sinasabing industriya sa, eto naman, pagdating ho doon sa edukasyon, bagkos sa buhay ho. Ito ho, sa humanity ang pinag-uusapan. Wag na ho nating gawing komplikado yung isang simpleng bagay. Ang dahilan lahat ng problema, tumatayo ho na parang ama yung presidente nagsasabi, pananagutan ko yan sa taong bayan. Turing yung parang ama ako ng bayan. Kaya lahat kayo sa lokal ng pamahalaan, huwag na kayo matigas ang ulo. O kayo naman dyan sa iba na kumukontra. Kung sakaling sinasabing, wala mo ng eskwela, wala mo ng social contact, walang face-to-face, walang mga batang maglalaro, yun na yun. Bakit ba pinagpipilitan ini-SS natin na kinakailangan? Pwede, kukuha tayo ng mga tagapagsalita. Ini-SS. Alam niyo yung ibig sabihin ng SS? Pardon me for word. You're trying to masturbate the news. Stop it. Masturbating the news is not going to happen because there's only one thing. When the big dogs start barking, all you little puppies stop yelping. That's all it takes, the American way.
Ngayon, kung ayaw yung sumunod, dahil sinasabi mo, hindi po kami pwedeng pakialaman, pribado kami eh. Well, hindi naman sinasabi. Bukas ng eskwela, walang social contact. Kung malikhain kayo na gusto nyong buksan ang eskwelahan, dahil pribado kayo, may pera naman kayo, may mga laptop ng mga teacher, may mga gadget yung mga bata, pwede. Magtawagan sa telepono, sa cellphone, sasabihin ng teacher sa kanyang magulang estudyante, ito po ang lesson namin. So, may interaction ngayon ang mga magulang at saka yung bata doon sa sinasabing pag-aaral. Marami hong kumokontra. Kung pag-usapan nila, hindi raw efektibo yung sinasabing distance study program na panahon pa ho ng dekada 60 yan. Distance study program and then sinasabi online and then yung mga sa distance study program, nakakapagtapos ka nga ng kolehiyo na hindi ka sa kolehiyo eh. Mga lahat ho na mga books, mas maging malikhain ka kasi hindi ka pwede mangopya. At pagkatapos, although may isang araw, may ways na malalaman ng teacher kung ikaw nga gumawa ng assignment mo o magulang gumawa ng assignment, pinagawa mo para makapasa ka lang, niloloko mo sarili mo. Ang totoong sariling sikap, hindi ka marunong manloko, gusto mong matuto, makikita mo kung sino yung mga masisipag at interesado. Doon sa mga talagang bulakbol at ayaw, problema nila yan. Nasa pagpapalaki yan, nasa magulang yan. Pero ang teknolohiya, walang kinalaman dyan. Huwag natin sinasabi, wala naman kasing online, walang internet, walang online, walang gadget. Ganon. TV, walang kuryente. Ganon. Di radyo. Walang kuryente. Kung di ka ba naman kumag, kengkoy, kulokoy, para kang dilawan, baterya. Lahat naman po pwede. Di gawan mo. Ngayon ang gagawin lang ng eskwelahan, pwede na makinig sa radyo, sasabihin lang, dito kayo makinig, ito pang grade 1 sa ganitong oras, grade 2 sa ganitong oras, grade 3 sa ganitong oras, ito yung lessons. Nakikita niyo ba? Or sa ganitong istasyon, isa-isa, ito yung mga level-level ngayon. Ang daming istasyonan, bubulahaw niyan, wala namang mga pinagsasabi, walang katorya-torya. Ang ibig sabihin natin dito, mga boss, ang prangkisa ay isang pribilehiyong pinagkakaloob ng Estado. Kapalit ng prangkisa na yan, di karapatan ay pribilehiyo'y katumbas ng pananagutan at responsibilidad sa taong bayan. Hindi lang sa iyong pangninegosyo, bagkos sa taong bayan. Sa panahon ng krisis, kinakailangan natin to. Huwag na natin gawing komplikado ang isang simpleng bagay. At yun naman nandiyan na mga walang magawa, naglalakihan ang kanilang mga, siguro, hindi na makatulog lumalaki mga eye bag kung saan-saan nakatingin. Kaya bago ka humiyaw dyan, pwede ba yung kaibigan natin si Kiko na tunog dyan, medyo para marinig ninyo? Ganito na lang gawin. Okay. Yung iba dyan, parang ganon, para mga tiyonggo, naghihiyawan. Alam mo naman kayo, yung mga tiyonggo, siguro ginagaya yung tao na hindi naintindihan kung anong ginagaya, salita ng salita, sounds like human, magbabisikleta, anong ginagawa, acting like human, but they're not behaving like human. Di ba? Salita ng salita. Pag titingnan mo, pintas ng pintas, pero pag tumingin ka sa mukha mo, nandoon ang kapintasan. Well, with that, I'd like to say good morning again to Senator Kiko Pangilinan. Sa lahat ho ng mga nakatutok sa atin, maraming salamat. We'll see you tomorrow. Adios!